Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, sisimulan na po yung pagdi-distribute, yung pagbebenta po ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas. Ngayon, saan ba manggagaling yung bigas na ibibenta at saan po manggagaling yung presyuhan ng binibentang bigas? Kasi sa ating pagkakaalam, ang ibebenta nilang bigas ay yung mga talagang ang presyuhan pang 33 pesos per kilo. Ngayon, isa-subsidize daw 'yan ng gobyerno. So sasaluhin ng gobyerno yung 13 pesos. Yung kalahati kukunin ng ang magbabayad yung local government at yung kalahati yung national government. Pero ang tanong, saan ba manggagaling yung bigas na ibebenta dito sa mga kababayan natin nasa Visayas? So ito, panoorin po natin 'tong balitan 'to para malaman ninyo kung saan po ibebenta at saan, kumbaga saan manggagaling yung bigas na ibebenta nila sa halagang 20 pesos kada kilo. So ito, panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Posibleng ikalugi ng gobyerno ang P20 program o pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa ilang piling lugar sa Visayas. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives, tinatayang aabot sa 3.5 billion pesos hanggang 4.5 billion pesos ang ilalabas na subsidiya ng pamahalaan para sa naturang programa. Anila, maganda naman ang layunin ng programa para maibenta ang nakaimbak na bigas sa mga bodega ng National Food Authority na nanganganib na mabulok. Ngunit malaking lugi ito sa pamahalaan kaya ibinungkahin nila na gamitin na lamang ang pondo ng pamahalaan sa pagpapalakas ng produksyon ng mga lokal na magsasaka. Kasabay nito, pinunaan ng grupong Bantay Bigas kung So sa tingin nyo ba, deserve nyo ba na kumain ng ganyang klaseng bigas? Kumbaga ito yung mga old stock na nanganganib na raw na mabulok. So matagal na nakaimbak to sa NFA. Ang tanong, bakit nila iniimbak sa NFA na hindi man lang nila ibinibenta ito o hindi nito inilalabas? So paparating na naman yung anihan, ngayon pa lang sila kikilos. So sabi nga, maganda naman daw yung hangarin ng gobyerno natin doon sa pagbebenta ng murang bigas. Pero bakit yung ibibenta yung mga pabulok na, yung mga old stock na? Siyempre alam naman natin, 'di ba, sa mga mall nga ibinebenta ng bagsak presyo yung mga old stock na mga item para lang ma-dispose, hindi sila malugi. Pero dito, luma na yung bigas, pero kailangan pa ng subsidy ng gobyerno. Saan ba manggagaling yung pondo ng gobyerno na ibibigay dun sa subsidy? Yan yung tanong. Buti sana kung yung gagamitin doon ay yung confidential and intelligence fund ng presidente. Siyempre, sinabi 'di ba sa balita, nasa 3 point something billion ang pwedeng ikalugi ng gobyerno sa gagawin nilang pag-subsidy rito sa bigas. Pero kung i-cover yan ng budget ng Office of the President, yung kanyang confidential funds, kayang ano yun, kayang saluhin kasi nasa 4 point something billion yung confidential at intelligence funds ng presidente. Ang problema, baka hindi doon kunin. Kasi sabi ni Yusek Claire Castro, ni Aling Claire, ipauutangin daw ng FTI. So, pag pinautang, siyempre, alam niyo naman, may interest yun. So, patong-patong yung mangyayaring paggisa sa gobyerno natin. Kumita na yung mga ano diyan, yung mga negosyante diyan sa bigas na yan, nagkautang pat may interest pa na babayaran yung gobyerno. So ito talagang malaking pambubudol to. Sabi nga ni ano, 'di ba, ni Vice President Sara Duterte, posible yung 20 pesos na sinasabing ibebenta, baka nga daw hindi kayang kainin ng tao. So ngayon, deserve ba ng tao sa taga Visayas na yung isasaing ninyo ay yung mga old stock na bigas, yung malapit na raw mabulok, 'di ba? Hindi naman siguro deserve ng Pilipino na parang ang nangyayari rito, yung gobyerno natin mismo minamaliit yung mga kababayan natin na parang sinasabi, pwede na sa inyo yan, yung mga all stock na bigas. Ang importante, hindi kayo magutom. So parang gano'n nangyari, parang wala kayong karapatan na magreklamo. Ang importante, meron na ilalagay dyan sa sikmura ninyo.
So ganyan ngayon itrato ng administrasyong Bongbong Marcos yung mga mahihirap natin diyan sa Visayas, di ba? So kinakapos na nga ng bigas yung kadiwa dito sa Metro Manila. Ngayon, meron palang all stock na binubulok lang pala yung NFA sa Visayas, ngayon lang nila ibebenta. Baka nga yung mga all stock na rin na bigas sa NFA dito sa Metro Manila, baka dalhin din sa Visayas. So, hindi pa natin mako-confirm yun, pero posible. Kasi wala nang silang naibebentang murang bigas sa Kadiwa na sinasabi nga nila na baka dalhin doon sa Visayas. Bigas kung bakit sa Visayas na mayaman sa boto unang ilulunsad ang programa gayong lahat naman ay naghahanap ng murang bigas. Agad namang nagpaliwanag ang Malacanang at sinabing sa Visayas sisimulan ng P20 program dahil doon mas maraming nangangailangan ng murang bigas. Kasabay nito, binigyang diin ng palasyo na walang kinalaman ng timing o panahon ng pagpapatupad ng programa sa pagbaba ng trust at approval ratings ng Pangulo. Noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. So, maniniwala pa ba kayo sa sinasabi nilang hindi daw yan natatiming sa darating na eleksyon? Nakatiming po yan. Kasi kung talagang hindi yan nakatiming, bakit ngayon pa? Kung kailan mag-eleksyon na. Tandaan nyo, itinigil yung pamimigay ng ayuda. Yung ayudang pera, yung AX, PUPAD, itinigil yan. Kasi cash yan eh. So malinaw na vote buying yung mangyayari dyan kapag nakabalandra yung mga pagmumukha ng mga congressman na makikinabang dyan sa pamimigay ng ayuda. So nagkaroon sila dito ng drastic move. So gagamitin nila yung 20 pesos na bigas na pinangako ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon kalat na kalat sa social media na naipatupad na yung pinapangarap ni Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas kada kilo. Sinong lolokohin niya? Programa lang yan ng gobyerno doon sa certain area lang, Visayas lang. Kaya nga sabi ni Vice President Sara Duterte, Visayas lang ba yung nagugutom? Sasabihin dito ni Aling Claire, mas marami raw kasi mas nangangailangan ng murang bigas sa Visayas. Talaga lang, ano sa tingin nyo doon sa Metro Manila o sa Luzon? Sa Mindanao, hindi nangangailangan ng murang bigas? Sa tingin nyo ba mas mayaman ang Metro Manila o ang Luzon doon sa Visayas? Tandaan po ninyo, yung construction po ng kalagayan po ng mamamayan natin dito sa Pilipinas, parang triangulo po, di ba? Triangulo. Iilan lang po yung mga nasa mayayaman, yung sa tip po ng triangle, mas marami po yung mga mahihirap, yung nasa class D and E. So sila po yung mas nangangailangan ng bigas. Ngayon, pag yun, kahit sabihin mong pantay-pantay lang mula Luzon, Visayas, Mindanao, hindi mo pwede sabihin na ito lang ang bibigyan namin kasi dyan muna kayo. O sabihin natin mas marami nga yung naghihirap sa Visayas at nangangailangan ng murang bigas. So hindi ba deserve ng Luzon at ng Mindanao na makatikim din ng murang bigas? Diba? Halatang ito ay ginagamit na sa politika. Kasi ang strategy nila dyan, yung Mindanao hawak na ng mga Duterte. Ngayon, itong Luzon, pwedeng 50-50 yan. So doon pa lang may lamang nakagad ang mga Duterte. Ngayon, kailangan nilang makuha yung Visayas para yun ipantatapat nila sa Mindanao. Para konti na lang yung gagawin nila doon sa Smartmatic, yung pagmamagic, para hindi masyadong halata. Kasi kung makukuha pa ng mga Duterte yung Visayas, pag minagic yan, halatang halata. Diba? Huwag na kayong magpabudol sa mga sinasabi ng gobyerno natin. Napaka-imposible na po na magkaroon tayo ng 20 pesos kada kilo ng bigas hanggat ang ating sistema ay umaasa sa importasyon. Hanggat hindi po sustainable po yung ating bigas, hindi natin kaya mag-produce ng bigas ng para sa atin lang, hindi po ma-achieve yung 20 pesos na bigas na yan. Kailangan lang po palakasin talaga yung agricultural product natin, especially sa bigas,
para maging self-sustainable po ang Pilipinas pagdating sa bigas at bumaba po ng todo yung presyo nito. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.